Eto na nga ang sinasabi natin mga kababayan. Eto na nga. Na mahirap talaga kapag maghalal tayo ng artista dyan sa posisyon sa politika mga kababayan. Lalong-lalo na't komedyante ang iluluklok mo. Oh, eto ngayon mga kababayan, parang ginawang katawa-tawa ang Senado. Dahil dito sa sinabi ni Tito Sotto mga kababayan, na ayon sa kanyang pag-aaral, pinag-aralan daw niya ng masusi mga kababayan sa One Ball University. Itong lampas 100 na pahina ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang impeachment case na isinampa laban kay VP Sara. Ang sabi ni Tito Sotto mga kababayan, kapag sinunod natin ito, wala na tayong mai-impeach na opisyales ng gobyerno. Na mukhang pinapalabas ito mga kababayan na dapat suwayin ng Senado ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw covered mga kababayan para kay Sotto ang impeachment case ngayon ni VP Sara dahil ang desisyon daw ng Korte Suprema mga kababayan posibleng i-apply sa mga next impeachment. Dahil ang kanyang sinasabi mga kababayan, nangyari na ito dati Kina Corona, bakit hindi daw pumalag ang Korte Suprema? Wala Meron ba nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema ng panahon ni Corona? Wala. Nung panahon ni Erap mga kababayan? Wala. Gayon pa man. Hindi po na-impeach si Erap mga kababayan Pinatalsik siya. Via kudita. People power. Walang desisyon ang impeachment case sa Senado noon mga kababayan. Panoorin niyo po Pinag-aaral. Back to school bukol, yeah. Back to... Valedictorian sa school bukol mga kababayan ng One Ball University. Anong sinabi mo, One Ball? Isa lang ang bola nito mga kababayan One Ball. Pinag-aaralan na namin to. Pinag-aralan na nila sa One Ball University. School bukol mga kababayan. Pinag-aaralan ko na pag sinunod natin to, wala na tayong mai-impeach. Pag sinunod natin ito, wala na tayong mai-impeach. Sige. One Ball. Suwayin mo, One Ball. Suwayin mo. Yan ang hamon namin sa'yo. 4 lang sila mga ungas mga kababayan ang gustong suwayin ng Korte Suprema. Hindi na natin sila mai-impeach pag nagkamali sila, yung mga justices o yung presidente, vice-presidente, ombudsman, kung sino man yung dapat, yung mga COMELEC. Hindi na mai-impeach. Bakit? Dahil sumunod sa due process? Anong gusto mo? Hindi na sumunod. Ikaw lang naman ang may sabing hindi na mai-impeach ikaw na lang kaya ang i-impeach. Pero hindi naman impeachable ito mga kababayan si Sotto. Ang dapat nito kay Sotto mga kababayan, sampahan ng ethics complaint. Dahil hindi na ito gawain ng isang senador mga kababayan. Ang tahasang paglabag sa Korte Suprema. Sampahan ito ng Ethics Committee ng Senate mga kababayan para matanggal itong scholar ng school bukol. Members, wala na tayo pwedeng ma-impeach. Wala na pwedeng ma-impeach? How about yung sinatambalos-los? I-try na natin i-impeach si BBM. Si Sara lang talaga ang pinupunteriya mo, school bukol. Doon sa sinasabi niyan, pag sinunod natin to. Suwayin mo! Sige, suwayin mo ang Korte Suprema. Kapag sinuway nito mga kababay, i-impeach sila si Sara, tapos ma-impeach si Sara, tapos sasabihin ng Korte Suprema, unconstitutional. Wala pa rin, nagsasayang lang kayo ng oras, mga ungas. Saksakan na ng hirap. O saksakan ka ng bob. Tingnan nyo mga kababay, ginawang katawa-tawa ang Senado. Kinaladkad mo, Sotto, ang imahe ng Senado. Ganyan na lang mga kababayan, ang kalibre ng ating mga senador ngayon. 1 + 1 = 2, hindi nakakaintindi mga kababayan. Korte Suprema na ang nagsabi. Susuwayin mo pa? Pag-impeach. Susundin mo yung 1 and 2 pag meron ko. Mulaga. Pag may sinabi doon na hindi due process, wala na due process. Due process. Ang gusto nito mga kababayan, hindi na sundin ang due process. Retroactive effect nitong Supreme Court decision. Ito na sinasabi natin mga kababayan na gusto niya yung desisyon ng Korte Suprema in the future impeachment, hindi na daw kasali ngayon. Hindi na daw dapat magre-retroactive mga kababayan. Hindi ba nga kayo nag-umpisa dyan sa Senado? Paano naging retroactive yan? Kasi lumalabas dito sa sinasabi nila dito, yung it was regarding Sige, isip pa more. The fairness of the fairness principle and the doctrine of operative facts. Bakit? Ano palang gusto mo? Walang fairness? Pumalag dahil fairness daw ang in-invoke ng Korte Suprema. Ano gusto mo? Unfairness? In judicial proceedings. Like for example, for example pa?
Yan mga kababayan, oh. Scholar ng bayan, yan ang kanilang natututunan. Itong sinasabi ngayon na yung proseso ay dapat dumaan sa process nung option 1 and option 2 doon sa konstitusyon. Oo. Ngayon yung sinasabi yan, samantalang nung panahon nung inimpeach si Erap. Dahil nung panahon ng inimpeach si Erap, nagsampa ba sila ng reklamo sa Korte Suprema? Wala nang jurisprudence niyan. Ito pa lang kay VP Sara. So, at least mga kababayan ngayon na ilatag na, naklaro na ng Korte Suprema na dapat dumaan sila sa proseso. Yan naman talaga ang dapat, di ba? Dahil halal ng bayan niyang gustong ipa-impeach mo eh. Walang ganun. Sa na finorward ni Senator Villar yung Kasalanan ni Sara ngayon. Kasalanan ni Erap, bakit hindi niya inakyat sa Korte Suprema? prayer ng opening niya, finorward yung Kung inakyat man mga kababayan, dapat in-specify nila o nilatag nila eto ang mga nilabag. Kagaya ng ginawa nila VP Inday. Magaling talaga mga kababayan itong kampo ni VP Inday dahil natumbok nila yung mga kamalian na ginawa ng mga buhaya. Articles of impeachment. Pagdating sa kay Justice Corona, it was 1/3 na nakapirma. And it was forwarded kahit na nag-hearing pa yung Committee on Justice. So, sana si Corona mga kababayan, nagpetisyon din sa Korte Suprema. Mukhang wala eh. Pero, iba yung mga kababayan, no? Sitwasyon ni Corona kasi at ni Erap na impeachment. Dahil, hindi kagaya niyan mga kababayan na pilit talaga. Pinilit hanggang sa kahuli-hulihang oras ng session nila mga kababayan. it was the third option Mga bulok! that was used. And in this case, it is the third option. Sanap na namin. Ang bigote, ang sarap. Mag-ahit ka ng bigote. Soto, kulang na lang maging mga kababayan. Parang si Hitler ang bigote mga kababayan na makapal yung nasa gitna. Tapos, manipis yung sa gilid medyo. So, bale, pag sinabi mo ngayon na hindi yan dapat, at may bagong decision ng Supreme Court, may bago silang interpretasyon ng konstitusyon. Dapat suwayin. Sige, wag mong sundin. Na parang ina-amenda nila yung konstitusyon. Hindi ina-amend. Ikaw lang ang nagsabing nag-amend. Ang hina ng kokote ng mga school bukol talaga mga kababayan. Ano ba ibig sabihin natin yan? Ang ibig sabihin niyan, bulok ka. Hindi ka nakakaintindi. Hindi pwedeng retroactive eh. Ikaw lang ang may sabi. Andyan na yan. Hindi yan retroactive. Bulok ka ba, Soto? Mayroon bang ginawang bagong batas ang Korte Suprema? Existing na yung mga batas sa iyan dyan. Sasabihin mong retroactive is kapag nagpanukala kayo ng batas dyan sa Kongreso, pinasa sa Senado, pinirmahan ng Presidente ngayong araw na ito. Ngayong araw na ito lang ang effectivity niyan. Hindi retroactive na pati kahapon. Mayroon ba kayo pinasang bagong batas? Wala. Ang batas na iyan, ang ruling na iyan is dati-rati pa nandyan. Bugok! Kasi sinasabing hindi pwedeng retroactive. Kasi pati pa nga retroactive ba kababayan na kanyang binibida ngayon, mukhang hindi niya naiintindihan. Pilit nila na hindi pa raw nag-convene yung impeachment court. Nag-convene na eh. Wala nga jurisdiction ang sabi ng Supreme Court. Considered hindi transmitted to the Senate mga kababayan. Paano kayo mag-convene? Mag-convene man kayo dyan, unconstitutional pa rin iyan. Bago nag-desisyon ng Supreme Court February 5, pinasmit yung articles of impeachment. Pagdating ng June 3, nag-convene sila sa impeachment court. Nagpadala ng mga Invalid yung convene nila. Hindi nga ang mga kababayan na officially nag-convene. Dahil yung term na ginamit nila iba eh. Naka-robe nga sila, naalala mo? Yeah. Na walang silbi din mga kababayan. Binibenta na sa Shopee kung sino ang bibili. Nagkumpi sila ng robe. Natawa pa. Gusto niya mga kababayan, magsuot din siya ng robe na ganun. Namihasa na mga kababayan dahil kapag nakasuot sila ng robe na ganun, feeling nila umangat na ang kanilang estado mga kababayan, kautakan. Galing sa One Bull University, naging judge na sila. Debate sila ron. Kulang na lang, awardan ito ng kalabasa, mga kababayan, palagay dito sa ulo, Kaya may mga motion sila at may mga pinag-usapan silang remand and all. Remand? Hindi nga marunong mag-pronounce. Remand ka dyan. Anong tawag mo doon? Paano ngayong sasabihin mo na kailangan retroactive to? Hindi pwede. Ikaw lang naman ang nagsabi niyan. Retroactive to. Parang nakikipag-debate siya sa kanyang sarili mga kababayan, kanyang ding ginawang senaryo. Siya rin ang nakikipagtalo. So, hindi dapat natanggal si Erap.
Hello, natanggal ba si Erap sa impeachment? Nag-walk out nga ang mga prosecutors doon mga kababayan, di ba? At yun ang hudyat ng people power. Tingnan nyo mga kababayan, hindi na-impeach si Erap. Sa people power siya na natanggal. Kaya nga, mukhang madidismiss yung mga kababayan impeachment na Erap kung tinuloy lang yun, wala lang people power. Dahil nag-walk out na ang mga prosecutor Meaning, surrender na sila. Pwede nang i-dismiss yun outright mga kababayan, pero kinargahan ng media. Media nakakampi din ito mga bugok na to. Mga walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong uto-uto lamang. Nakudita si Erap Estrada. Si Justice Corona, not guilty pala, kawawa naman. Dahil sinakyan ng panot mo na Pangulo. Tao, patay na. Oo. Yun lang. Pero sir, Yun nga ang gusto ng Korte Suprema na hindi na maulit ang mga ito. Namimihasa kayo ngayon mga kababayan, gusto pa ng isa. One more time, pagdating dito kay Sara, labagin natin ang karapatan ng taong ito. One more time. I'm not in favor of, let's say, going to impeachment or not going to impeachment. Shut up! Not in favor, tapos gustong-gusto mo ituloy? I'm just looking at the facts and I want the Constitution. Who are you? Na-analyze na niya mga kababayan looking at the facts sa analysis na. Mas magaling ka pa sa mga huwes ng Korte Suprema. Ano bang naabot mo? Ang sarap ipamukha nito mga kababayan, no? Kung ito mga maliliit ang mga mga kababayan, mga utak, mga pag-iisip. Sila pa ang feeling na mataas ang kanilang mga intellect mga kababayan na maraming alam. Ang dami mong alam. Kulang na lang ganyan. Ang mga salat sa pag-iisip mga kababayan, sila pa ang overconfident na masyado. Followed. I'm following the thinking na, teka muna, maayos ba I'm following the thinking ang interpretasyon ng Supreme Court? Kinestyon na nila mga kababayan ang interpretasyon ng Supreme Court. Kung pinapalabas ito na hindi maayos. Or ng konstitusyon ng Supreme Court. Yun ang point ko. Punto mo, Kaya bulok. ako sumama dito sa resolution ito. Apat lang kayo, mga bulok din. opo. So, linawin ko lang po yung gusto mangyari na resolution. So, irerespeto yung Supreme Court decision, pero magte-take effect siya prospectively. Hindi dito sa kasalukuyang Sa mga next impeachment pa daw mga kababayan. Pero ito si Sara, labagin natin ang batas one last time. Last na lang ito. Parang ganyan ang sinasabi niya mga kababayan. Hindi natin idaan sa due process, last na lang ito. impeachment case. Correct. Ganun. Correct. Sabi nitong resolution. Nagkakaintindihan ito mga dalawang mga ungas mga kababayan, mga bulok din. Yan nag-interview. Ito na sinasangayunan ko. So, in effect, gusto nyo matuloy yung proseso. May pang-ahit ba kayo? Sarap ahitin itong bigote ng ito, tao Dahil ito. nasimulan na naman hindi po ba? Oo, dapat kasi. Meron kasi Parang naging trilyanis ang datingan mga kababayan, no? yung mga tinatawag na flaws. Flaws! Ikaw, hindi mo nakikita ang flaw mo? Sa nakita namin. Kasi Nakita namin. Kami, kitang-kita. Lahat ng pinagsasabi mo, sort of flaw. Usapan namin to, and I don't know if you were already told that in a caucus, the Senate decided that August 6, we will allow some Gugur-guray na mga kababayan. Si Marcoleta magbumosyon na totally basura na yung usaping impeachment ni VP Sara sa August 6. one who is willing to do it, who wants to do it, to file a motion regarding this particular Hindi na antayin yung motion yung apat lang kayo At yung resolution nila mga kababayan na questionin ang Korte Suprema, hindi na yun aarangkada dahil apat na silang pumirma. articles of impeachment and the Supreme Court based on the Supreme Court decision. So, pinag-aaralan na namin to. Ako, pinag-aaralan Huwag ka na mag-aral. Useless ang pag-aaral ninyong baloktot ng pag-iisip. Basa ko na yung 187 pages ng Supreme Court. Pinasa. Apparently, hindi mo naintindihan. Binasa mong 187. Sige, explain mo nga ano ang laman ng page 3. Mukhang wala na ito mga basa-basa. Ano na to? Iskan-iskan lang mga kababayan. Naghahanap lang ng mga picture siguro. Meron akong pinatawa pa hindi ko nagustuhan doon sa medyo hindi nagustuhan. Sinasabi ni Justice Leonen Wala kang gagawa o hindi mo magustuhan. Hindi ka naman parte ng Korte Suprema. Meron siyang particularly sinabi niya na the 3 complaints were archived because of the adjournment of the 19th Congress. Mukhang unfamiliar si Justice Leonen. Unfamiliar pa si Justice Leonen? Ng Kongreso. Which is found in the Constitution. Wow, found in Constitution.
Ikaw ang hindi nakakaintindi, Soto. Soto, please. Mali ang pagkabasa siguro mo. Inilagay doon, mga kababayan, inilagay na kaya na-archive dahil within 10 session days, hindi nila ito inaktuhan. Na-archive. Tingnan mo, Soto, hanapin mo ulit. 10 session days. Diba? Sunod-sunod yung tatlo, mga kababayan. Tapos, wala silang ginawa within 10 session days. Kaya, considered, mga kababayan, archive. Ang considered archive, considered na yung dismissed pag-end ng 19th Congress. Meaning, yung na-archive, mga kababayan, na 10 session days, yun ang considered first na impeachment. Yung fourth, mga kababayan, dahil na-consolidate yung tatlo within 10 session days, mga kababayan. Yung pang-apat, yan ang nakukonsidered na second filing. Second filing na nga. Kaya barred. Mahirap bang intindihin yan? Gusto ba niya amendahin din to? Kasi Mas mabuti nga yun, mga kababayan, dahil naklaro, di ba? Dahil sa susunod, puliduhin nyo na. Alam nyo na kung anong gagawin nyo. what I'm saying is this. There was no adjournment. Ang kailangan nyo na lang, maghanap kayo ng kasalanan ni Sarah. Wala na sila mahanap, mga kababayan. CDD. So if there is Ano ba yun? Walang adjournment sinidi? Natapos na nga ang buhay ng tatlo sa pagtatapos sa Kongreso. no adjournment CND of the 19th Congress, when we adjourned for a break in February 5, there was no archive. Sige. Wala Kung namang anong archive paniwalaan mo Doon sa House, sinasabi walang mo. archive. Ikaw na lang ang Kung naniniwala may sa... archive yan, isipin mo pag nag-break ka na O kung hindi na-archive, ano nangyari? Anong nangyari? Nawala ng parang bula. September, archive na lahat na nakapending. O, Archive ibig na talaga. sabihin niya, pagdating ng December break, archive na lahat. Hindi naman December ang pinag-uusapan. 19th Congress ang pinag-usapan, Soto. Ano ba? Nililito nila kayo, mga kababayan, sa kanilang mga comparison. Ganyan sila maglaro, mga kababayan, papalusot. Ang mauuto mo dyan, Soto, yung mga bugok lang ding taga-classmate mo sa school bukol. Refile ka na balibago. Walang na-archive noong February 5. So, apparently, Na-archive dahil inupuan nyo, lampas na 10 session he's days. not familiar with the rules of Congress. Ikaw rin! Sino ka ba? Lalong-lalo ka na. Magaling pa, mga kababayan. Mas magaling pa daw sa Korte Suprema. Which is not, they are never archived. Anything that Sige. has been filed and been discussed, Tapos, ikaw lang din ang naniniwala sa sarili mo. Sabihin mo, Soto, na, naniniwala ako sa sinasabi ko. are never archived until adjournment CND, which comes Pareho lang din yun na-archive. And then, nasinidi after the natapos death ang of the 19. Congress. Na-die The na, death of the kaya 19th pinagmisahan Congress, na which was matay na. practically, June 13 of 2025. Apo, So, tsaka hindi, issue nila yun mo. Hindi ba? Ay, dapat pag-usapan namin to. hindi, tsaka hindi po Gusto ba mo yung ako? Sumakit ang ulo natin dito, mga kababayan, no? Itong nakikinig ka sa isang bobo. Tapusin na natin, mga kababayan. Nakakabobo itong usapan nila. Anong masasabi nyo dito? Post the comments below.